Nagtapos ang huling chapter sa paghahabol ng ating mga katropahan sa katawan ni Koki habang daladala ito ng mga pygmies. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahabol ay biglang lumabas ang kanilang school nurse dito at hinampas si Sakata sa ulo at tinanong sila nito kung binubuli ba nila si Koki. Magiging hadlang kaya ito sa kanilang pag-pursue sa creepy na babae? O kaya naman ay maintindihan nito ang kanilang sitwasyon? Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 174 na pinamagatang Queen Sensei's Infirmary. Dito, seryosong tinitigan ng nurse sila Gigi at si Momo naman ay napasigaw sa gulat na nandito si Queen Sensei nila at napatanong kung bakit ito nasa loob ng empty space. Napasigaw din siya na wag nito sabihin sa kanila na iyon yung kalaban nila. Habang si Koki ay sinusumbong sila dito na sila daw yung nanakit sa kanya nang walang rason at out of the blue. Dahil dito ay nagtaka si Gigi at nairita si Momo sa kanya. Sinubukang kausapin ni Gigi si Queen Sensei at sinabi na sandali lang, pero hindi siya nun pinansin at sumagot na unforgivable ang ginawa nila dito at kung sino man daw ang gumawa sa kanila nun ay umamin na. Seryosong sinabi ni Queen Sensei na meron siyang zero tolerance sa mga duwag na nambubuli ng iba. Sumagot naman si Gigi na si Koki ang naunang nanakit sa kanila, kung saan tinawag siya ni Koki na sinungaling at hindi niya nga daw sila kilala eh. Dahil doon ay tinanong si Gigi ni Queen Sensei na sinasabi niya ba ay inatake ng babaeng ito ang isang malaki at malakas na lalaki na kagaya niya. Kaya sinabi ni Gigi na hindi siya yung inatake nun, habang si Momo ay sinusubukang kunin ang atensyon ng nurse na ito. Nang magpapaliwanag pa lang si Gigi ay sinabi ni Queen Sensei na nonsense ang pinagsasabi niya, kung saan gumatong doon si Koki at tinawag siyang sinungaling at bastos. Kaya nabigla doon si Gigi at nagkomento na sandali lang. Pinoint naman ni Queen Sensei na ginajudge niya ang isang tao base sa kung nagme-make sense ba ang sinasabi nito o hindi. Kaya nabahala doon si Gigi. Nagsimula siyang nervyusin at nagtanong kung ano yung gagawin niya doon at tulungan daw siya dito ni Momo dahil hindi siya magaling sa isang argument. Kaya pinakalma siya ni Momo. Isa naman daw siyang mabuting tao kaya hindi niya kinakailangang pekein yun. Kahit ano daw ang maisip niya dito ay maging direct lang siya at makipag-communicate ika ni Momo. Habang si Vamola ay nagko-komento on the side na hindi sinaktan ni Gigi yung creepy na babae at sinasabi daw noon na si Momo yung inatake ng babaeng yun. Gayunpaman, tinanong lang sila ni Queen Sensei kung isa bang get-up joke ang ginagawa nila doon. At kung gayon daw ay nasaan yung inatake ng creepy na babae. Kaya sinubukan ni Momo na kunin yung atensyon ng nurse na ito at sumigaw na nandito siya. Naiirita nitong sinabi kung hindi ba siya nito nakikita at kung nandito lang daw si Aira ay sasabihin na nun yung lahat ng nangyari kung paano talaga yun nangyari. Bigla namang seryosong sinabi ni Gigi na ang isang babaeng mahalaga sa kanya ay nasaktan kaya napalingon si Momo sa kanya. Dagdag niya na hindi siya nagsisinungaling at hindi niya daw mapapatawad ang nanakit dito. Iyon daw yung dahilan kung bakit niya gustong kausapin si Koki at tinanong niya yon kung bakit naman ang magagawa ang ganong klaseng bagay. Nagkatitigan sila ni Queen Sensei matapos niya yun sabihin, habang si Koki ay agad na napasigaw na nagsisinungaling lang silang lahat dun at inatake daw siya ng mga yun kung saan pinagtulungan daw siya nang mag-isa siya. Parusahan na daw nito ni Queen Sensei ang mga yun ngayon din at paaminin nito ang mga yun na natalo na sila para hindi na sila makakagawa pa ng mali. Nilapitan naman ni Queen Sensei itong si Koki at hinagod nito ang kanyang buhok papunta sa kanyang tenga habang sinasabi na ipakita nito ang kanyang mga sugat. Nang tignan ni Queen Sensei ang kanyang muka ay nakita nito ang galos na natamo niya dahil sa binatong table ni Momo at napakomento ito na kakaiba yung naririnig niya dito dahil sinabi niya kanina na hindi niya kilala si Gigi. Ibinalik naman ni Koki ang buhok niya sa dati at sinubukang pagtakpan ang kanyang sarili sa pagpapaliwanag na ibig sabihin niya doon ay gusto niyang kalimutan yung lalaking yon dahil baliw yun. Kung saan sinabi ni Queen Sensei na nakikita niya naman ito at tama daw ba na masamang tao ang mga yun. Sumagot si Koki na tama ito kaya asikasuhin na daw nito yung mga yun. Dinagdag naman ni Queen Sensei na hindi daw ba ay sinabi niya rin na pinagtulungan siya ng mga yon nung mag-isa siya, which is kakaiba daw dahil sa nakikita niya ngayon ay sobrang layo ng bilang ng kanyang mga kasama kaysa sa mga yon. Nagulat si Momo dito at napasigaw na nakikita ni Queen Sensei yung mga pygmies, habang si Koki ay nagulat din in a bad way. Pinaliwanag ni Queen Sensei na araw-araw ay nakikinig siya sa mga estudyante tungkol sa kanilang insecurities at anxieties
At among daw sa mga yon ay may iilan na kinokonsult siya tungkol sa mga matters of spiritualism. Idinagdag niya na dahil pinapakinggan niya ng buong puso ang anumang concern ng mga estudyante at sa pagsama niya sa mga exorcism at bad places kasama ang mga estudyanteng umihingi ng payo, sa kalaunan ay nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng mga spirit. Namangha si Gigi kay Queen Sensei dahil dito, habang si Momo ay na-realize na yun pala yung dahilan kung bakit nakapasok din ito sa empty space. Sinabi ni Queen Sensei kay Koki na hindi niya naman ito tatawaging masamang tao dahil lang meron itong kasamang sandamakmak na pygmies. Kahit sino pa daw ito ay lagi niyang pinapakinggan ng mga pinanggagalingan nito. At dagdag pa daw doon ay hindi siya nagme-make sense. Subukan niya na lang daw na maging tapat at hindi siya dito magagalit. Kung meron mang nakakapagpabagabag sa kanya ay nandito daw ito para makinig sa lahat ng kanyang sasabihin. Napayuko si Koki dahil doon at habang pinagmamasdan siya ng pygmies na kasama niya ay nagsimula siyang umiyak. Nagstutter pa siya nung una pero naiiyak niyang inamin na siya ang unang umatake kay Momo. Di nagtagal ay humagulgol na ito at nagsorry na sa kanila kung saan tinitigan lang siya ni Queen Sensei. Nag-thumbs up naman si Momo nang marinig niya ito at sinabi na okay na iyon at wag na nila iyong isipin at papakinggan na lang daw nila kung bakit siya nito inatake. Nagsimula namang bumelo si Queen Sensei dito at sa hindi nila inaasahang lahat ay sinampal nito ng malakas si Koki habang tinatawag itong little she. Sorry, bawal ako magmura. Kaya nawindang sila Momo sa kanilang nakita. Inawat nila si Queen Sensei na tumigil at sinabi daw nito na hindi siya magagalit. Pero nagpumiglas lang ito at sumigaw na bitiwan siya nila. Ang pinakakinamumuhian niya daw sa lahat ay ang mga scoundrels na nagpapanggap na mahihina. Sa sumunod na eksena, pumasok na sila sa office ni Queen Sensei at dito ay nagtali si Koki ng kanyang buhok at umupo sa isang couch katabi ang mga kasama niyang pygmies. Habang kaharap ang ating mga katropahan at si Queen Sensei, pinaliwanag niya na nag-post siya ng mga pictures ng kanyang sarili na naka-underwear sa isang secret social media account. Pero meron daw certain teacher na nalaman yon at sinabi nun sa kanya na kapag hindi niya gustong malaman yon ng iba, ay kinakailangan niyang saksakin si Momo nang ipinakita niya ditong maliit na kutsilyo. Nabigla dun sila Momo nang marinig yun, habang si Queen Sensei ay tinanong kung sino yung siraulong teacher na nag-utos nun. Kaya sumagot si Koki na sa katunayan ay hindi niya yon maalala. Ang alam niya lang daw ay kinita niya yon kahapon at ngayon. Pero wala siyang naaalala sa kung sino ba yung teacher na yon. Paano naman daw yun posible, tanong ni Ira, at baka pinagtatakpan niya lang daw yun. Kaya kumontra siya na hindi at gusto niya na nga daw makawala sa taong yon ngayon din. Nagkomento si Momo na may narinig na siyang katulad nito kamakailan lang na nagpakuha ng atensyon nila Okarun. Pinaliwanag niya na ito yung panahong pinaproblema pa nila yung curse trunk kung saan apparently merong tumulong kay Zuma na kunin yung golden ball ni Okarun. Pero sinabi ni Zuma sa kanya na hindi niya maalala ang tungkol sa kahit ano sa tumulong sa kanya, mapaitsura o pangalan. Dahil doon napakomento si Okarun na posibleng iisang tao ang sangkot sa naunang kaso at sa kasalukuyang pangyayari. Habang ini-examine naman yung blade ay napatanong si Ira kung sinasabi daw ba ni Koki na inutusan siya ng taong yun na patayin si Momo. Kaya pinoint ni Koki na hindi para patayin, kundi sinabi nun na nakawin niya ang power ni Momo. Nagulat naman sila Okarun nang marinig ang impormasyon na yun. At ayun na nga, feeling ko pareho tayo nang naiisip kung sino ba yung mystery person na hinahanap nila. Pero hindi ko muna sasabihin kung sino yun kasi malay mo mali pala tayo, mabash pa. Abangan na lang natin na i-reveal sa atin siya ng series.